kasabwat yan ni Lisa. Yang puki ng buwaka ng inang hinayupak na babaeng yan, okay? Hindi lang mag-asawang sampal ang ibibigay ko, kaladkad. Kakaladgarin ko hanggang kumunoy ang buwaka ng inang hindi lang extortionista yan si Lisa yan. Hindi ang hinayupak na yan, extortionista yang buwaka ng inang si Lisa yan. Mismo ay isang extortionista, kawatan at pinuno ng mafia at sindikato yang buwaka ng inang bilyon-bilyon. Tang ina ka, Lisa, matatapos ka na. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay. Namnamin natin itong itong audio na binalita ng Sunshine Radio, SMNI, o ng DZAR, at ng iba pang mga media. Pakinggan muna natin at magtulungan tayo kung ano ba ang pahiwatig, okay, ng mga pulis na nakahuli sa kasabwat ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Listen to this. Arestado ng Philippine National Police ang 3 suspect na isinangkot ang pangalan ni First Lady Liza Marcos sa issue ng extortion. Si Paul Montebon sa report. Nadadawit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isyu ng extortion. Ito matapos na maaresto ang isang 48 anyos alias Isko at 2 pang kasamahan nito na kinilalang sina alias Joselito, 46 anyos at 42 anyos na Marines alias Herman. Nahuli ang mga sospek mula sa isang sumbong ng biktima kung saan si alias Isko ay nangako ng proteksyon sa emissions testing at medical business ng biktima sa LTO kapalit ng 5 milyong piso. Gamit ang pangalan ni First Lady Liza Marcos, tinakot umano ang biktima na kung hindi magbibigay sa hinihinging pera ay ipakakansela nito ang lahat ng transaksyon at negosyo ng biktima. Ay kay PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo, nilinawan niya ng CIDG na wala nilang kinalaman si First Lady Liza Marcos sa operasyon. Bagay na hinuli ang Lisa dahil sa panloloko. Muling nakikiusap ang PNP sa publiko na maging alerto at mapagmatsyag lalo na sa mga katransaksyon para maiwasang mapahamak at malagay sa panganib ang buhay. Kasabay dito ang pangako na mapapanagot ang sinuman sa paglabag sa mga umiiral na batas. Naharap ang mga sospek sa paglabag sa Article 293 of the Revised Penal Code o robbery extortion na ipipila naman sa City Prosecutor's Office ng Pasay City. Para sa Diyos. Okay. So yung mga nakanood sa inyo, idinawit daw, okay? Ayon sa balita. That's SMNI. Siyempre, ganun talaga ang mainstream media. Dahil kailangan na munang ikaladgarin si Lisa dyan para tuluyang mapakita sa taong bayan na siya talaga ang kumakamay sa extortion. Kung napansin ninyo, mga kababayan, yung balitang yan, kahit sa ibang mainstream media, yung alias Herman, alias, excuse me, hindi ni-reveal ng PNP, ng CIDG, ang pangalan ng 3 nasa kote doon sa entrapment. Dahil nga, ang sabi ng mga alias Jose, alias, ano man mga alias ng mga jutang ginamis na ito, maliwanag pa sa sikat ng araw. CIDG, PNP, buwaka ng ina ninyo na mga tiwali kayo, bakit may gamit na alias yan? Bakit hindi nyo sinabi ang pangalan ng mga nahuli na hindi yan ginamit ni Liza Marcos, kasabwat yan ni Lisa. Yang puki ng buwaka ng inang hinayupak na babaeng yan, okay? Hindi lang mag-asawang sampal ang ibibigay ko, kaladkad. Kakaladgarin ko hanggang kumunoy ang buwaka ng inang yan kung bibigyan ako ng fair, square na laban. Okay? Yang hinayupak na yan hindi lang extortion, lahat pagmamanipula sa eleksyon, pagnanakaw sa loto, lahat ang buwaka ng inang bilyon-bilyon. Ngayon, bakit PNP ayaw nyo i-reveal ang 3 tao na hinuli ninyo na ginamit, na sinasabi ninyo, ginagamit lang ang pangalan ni Liza Araneta
jutang ng kawatan sa pinakakawatan at demonyo sa pinakademonyo at hinayupak na dapat nang kunin ng demonyo. Bakit ayaw nyo i-reveal ang pangalan? Bakit pinoprotektahan nyo yung alias-alias na yan? At bakit naka-blurred ang mukha? Mga inayupak kayo, pag nakakahuli kayo ng mga mandurukot, 50 pesos, 100, 1,000 lang ang dinukot, dinidisplay nyo yung mukha ng mandurukot. Pero yung tatlong yan na gumamit, na sinasabi nyo gumamit sa pangalan ni Lisa Marcos, ayaw nyong i-reveal. Bakit? Kasi malalaman ng taong bayan, pag ni-reveal nila, mga kababayan, ang pangalan, let's say, ang pangalan pala ng tao yan, Joselito Araneta Ledesma. Okay? So makikita ang trace. Hindi lang extortionista yan si Lisa yan. Hindi ang hinayupak na yan, extortionista yang buwaka ng inang yan. Mga kababayan, open natin ang ating mga billions of neurons. Okay? Nawala ang mga taga-CIDG at wala si Lisa niyan dahil bangag na bangag ng hinayupak na yan. Bakit nila binigyan ng alias yung mga nahuli nila? Bakit alias? Bakit ayaw nila sabihin ang tunay na pangalan ng nahuli nila? Ibig sabihin, pinoprotektahan nila na hindi matrace ng taong bayan na the moment na binigay nila ang pangalan ng nahuli ay si, let's say for example, Joselito Araneta Ledesma, Herman Yulo Araneta. You know? So with that, pag nalaman natin, makukonek natin na yung mga pangalan yun na nahuli na nag-extort ng pera ay kamag-anak ni Lisa or kaibigan niya o matitrace natin yung connection. So, ibig sabihin, hindi maglalakas loob yung mga extortionista na yan na gagamitin ang pangalan ni Lisa. Kasi si Lisa mismo ay isang extortionista, kawatan at pinuno ng mafia at sindikato, yung buwaka ng inang bilyon-bilyon, tangina ka Lisa, matatapos ka na. Yan, tangina ka. Matatapos na kayo ni Kuting. Ayun, nakarating ka na ngayon dyan. Nakarating ka na ng Pilipinas. Matapos nyo, magdeposito kayo ng pera ng bayang mga hinayupa kayo. Sino ang pinaprotektahan nila? Ng mga hinayupak na mga polis na to. Hindi lahat. Yung mga mababait kayo. Hindi kayo kasali. Bakit ayaw nyo i-reveal ang pangalan? Bakit? Kasi malalaman ng taong bayan na talagang extortionista si Lisa Araneta Buwaka ng Jenines. Tigilan nyo na nga kaming kahayupan ninyo. Hindi na namin kayo patatagalin dyan. Believe me, Lisa, hindi ka na aabuti ng Paskong hinayupa ka. Hindi ka aabuti ng Pasko, papantay ang paa mo. Hayop ka. Bakit, mga kababayan? Okay? Yang satanas na yan, hindi lang yan sabit sa extortion. Extortionista yan. Lahat ng kahayupan nasa kanya. Kaya kayo, hirap na hirap kayo sa buhay ninyo ngayon. Lalo kayo nahirapan dahil ninanakaw ni Lisa Araneta Marcos ang pera ninyo. Pinagpaparty, tinatago kung saan-saan at sa loto sila rin ang nananalo. Kaya ang hinayupak na yan, dapat nang hindi magtagal dyan sa Malacanang. Kumilos na kayo, mga kababayan. Nahuli na? Kinover pa? Ibig sabihin, pinotektahan pa ng mga polis? Extortionista ka mo eh. Nag-bribe, bakit ayaw nyo i-release ang pangalan? Usually, nire-release naman ang pangalan. Nire-release naman ang mga pangalan na huli. Samantalang yung mga taong mga maliliit, ibabaldera nyo, nagnakaw ng 2 kilong bigas, nagnakaw ng kung ano man, grocerya dahil nagugutom, puntang ina ninyo, i-display ninyo sa lahat. Wala kayo, hindi nyo pinoprotektahan ang mukha o karapatan ng taong mga nagnakaw ng 2 supot na tinapay or something. Itong mga hayop na to, milyon-milyon, nakatulad ni Lisa, pinoprotektahan nyo. Itong mga extortionista na kasabwat ni Lisa. Ilabas nyo ang pangalan. At nang magkaalaman, kung walang koneksyon yan kay Lisa, yan ang challenge ko sa inyo, mga hinayupa kayo. Diba, mga kababayan? Ilabas ng PNP. Ilabas mo akordang walang bayag na hinayupa ka, isa ka pa. Lahat kayo na mga demonyo dyan. You know, akorda?
Ginipit si General Macanas, kinasuhan, hindi ka mananalo akorda sa kaso mo. I'm telling you, lahat ng pagigipit niyo sa amin, hindi kayo mananalo, mga hayop kayo. Dahil kakampi namin ang langit, tandaan nyo yan, at demonyo ang kakampi nyo. Kahit kailanman hindi magwawagi ang demonyo sa kabutihan.